Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga alamat, karanasan, at paniniwala ng mga Pilipino ukol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag. Layunin ng kwento ay maghatid ng takot, kaalaman, at libangan sa mga tagapakinig at manonood. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Maging bukas ang isipan at huwag agad husgahan ang mga bagay na hindi natin lubusang nauunawaan. Ako si Gerald, isang delivery rider sa isang maliit na logistics company sa bayan namin sa Quezon. Araw-araw, sanay na akong bumiyahe sa iba't ibang lugar, may mga madaling puntahan, at meron ding mga halos wala ng daan. Pero sa tagal ko sa trabahong ito, ngayon lang ako kinabahan sa isang delivery. Isang hapon, bandang 3:00, tinawagan ako ng supervisor namin. Gerald, may emergency delivery ka. Papunta sa Sitio Buntalon. Kailangan nilang ma-deliver agad ang medisina at mga gamit. Napakunot ako. Sitio Buntalon? Hindi ba yun yung lugar na malapit sa bundok? Wala na yatang signal dun delikado nga. Pero mataas ang bayad. Ikaw na lang sana. Kabisado mo yung direksyon, di ba? Pera ang pumitik sa isip ko. May tuition pa akong kailangang bayaran para sa kapatid ko. Kaya kahit may kaba, tinanggap ko na rin. Habang naghahanda, nilapitan ako ng isa sa mga matatandang delivery rider, si Mang Leo. Gerald, kung ako sayo, iwasan mo yang Sitio Buntalon. Hindi yan basta ordinaryong lugar. Marami na akong narinig na kwento tungkol diyan. Anong klaseng kwento? Tanong ko, bagamat nagkukunwaring hindi natatakot. May mga nawawala raw na rider. Yung iba, nakita na lang ang motor nila sa tabing daan, pero sila wala. Yung iba naman, biglang nasisiraan ng bait. Iisa ang sinasabi nila bago tuluyang mawalan ng ulirat, may babaeng umangkas. Napatawa ako ng pilit. Kwento lang yan, Mang Leo. Hindi na uso iyang aswang-aswang na yan. Ngumiti lang si Mang Leo, pero halata sa mata niyang hindi siya nagbibiro. 4:30, umalis na ako. Naka-full tank ang motor, kumpleto ang gamit, at may dala akong flashlight at powerbank. Papalubog na ang araw habang tinatahak ko ang palikolikong daan paakyat ng bundok. Una, sementado pa ang daan. Pero habang tumatagal, putik at bato na lang ang lumilitaw. Tila ba pababa na ako sa ibang mundo, ang mga puno, nagsisiksikan sa magkabilang gilid, at ang hangin, biglang lumamig. Wala na ring signal ang cellphone ko. Sinubukan kong i-check ang yes, pero wala na ring gumagana. Pinagkatiwalaan ko na lang ang naunang direksyon at instinct. Sa gitna ng daan, may nadaanan akong matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakasuot siya ng lumang jacket, at may dala siyang baston. Tumigil ako sandali. Tatang, Sitio Buntalon po ba ay dito pa ang daan? Hindi siya agad nagsalita. Tumitig muna siya sa akin, saka mahina pero malinaw ang sinabi, tuloy ka lang. Pero pag may babaeng huminto sa daan, wag mong isasakay. Kinilabutan ako. Ha? Bakit po? Ngumiti siya ng matipid. Huwag kang matigas ang ulo. Saka siya tumayo at dahan-dahang lumakad palayo, palubog sa kabubatan. Nagpatuloy ako sa biyahe. Pinilit kong isipin na baka matanda lang yun na may sayad o mahilig magbiro. Pero habang lumalalim ang gabi, parang tumitindi ang presensya sa paligid ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang paranoid, pero pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod ng mga punong kahoy. Dumilim na ng tuluyan. Binuksan ko ang headlight ng motor at flashlight ko na nakaklip sa dibdib ko. Habang bumabagtas sa isang makitid na daan, nakarinig ako ng huni ng kuwago. Minsan, normal lang to, pero sa baryo raw, sabi nila, ang kuwago ay alagad ng mga nilalang na hindi tao. Maya-maya, sa gitna ng kalsada, may nakita akong figura. Isang babae. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Basa. Tila nanghihina siya. Kumakaway sa akin, parang humihingi ng tulong. Napakabagal ng takbo ko sa mga oras na yon. Tila bumigat ang makina ng motor. Nanginginig ang mga kamay ko. Tila bumalik sa isip ko ang babala ni Mang Leo at ng matandang lalaki. Huwag mong isasakay. Ngunit tao siya. Babae. Baka nangangailangan. Tumigil ako sa tapat niya. Miss, okay ka lang? Papunta ka rin ba sa Sitio Buntalon? Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at biglang sumampa sa likod ko nang hindi ko inaasahan. Hindi ko siya napigilan. Ang lamig ng hangin dumampi sa batok ko.
Parang yelo ang hininga niya. Sige na, anyang mahina, halos bulong. At doon ko napagtanto wala akong nararamdamang bigat. Walang bigat sa likod ko. Pero may aninong umangkas. Napatakbo na lang ako ng motor. Hindi ko na inisip kung ligtas o hindi ang daan. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo. Pero sa rear mirror, nakita ko siya. Nakaupo sa likod. Nakangiti. Mapuputi ang mata. Wala nang itim. Habang patuloy akong bumabaybay sa makipot na kalsadang papasok sa Sitio Buntalon, ramdam ko ang panlalamig ng hangin na tila ba gumagapang sa balat ko. Ang babaeng umangkas sa akin ay tahimik pa rin, ni hindi gumagalaw o nagsasalita. Ngunit sa bawat ikot ng gulong ng motor, lalo kong nararamdaman ang bigat ng presensya niya, parang may malamig na usok na bumabalot sa likod ko. Sinubukan kong lingunin siya muli. Wala. Wala siya sa likod ko. Pero alam kong may umangkas. Ramdam ko iyon kanina. Pinagpapawisan ako ng malamig. Hawak ko ng mahigpit ang manibela ng motor habang pilit na hinahabol ang kalsadang papunta sa baryo. Minsan ay putik, minsan ay buhangin, madulas at mapanganib. Pero kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng huminto. Parang may bumubulong sa isip ko, huwag kang hihinto. Huwag kang titingin sa likod. Habang binabaybay ko ang kagubatan, nagsimulang lumakas ang ulan. Nagsilbing multo ang hamog at ulap sa paligid ko, at ang mga puno ay tila ba yumuyuko sa bawat daan ko, parang binubulungan ako ng mga lihim ng lugar. Sa isang parte ng kalsada, may nakita akong malaking punong balete sa gilid. Malaki ito, matanda na, at balot ng mga ugat na parabang mga kamay ng isang higanteng nilalang. Sa paanan ng punong iyon ay may mga kandila na kasindi kahit malakas ang ulan. May mga dahon ng saging sa paligid, may dugo, at may platitong may lamang bigas at asin. Alay! Tumindig ang balahibo ko. Hindi ito ordinaryong baryo. May mga sinaunang ritual pa rin dito. Bigla may narinig akong tawa. Hindi tawa ng tao. Parang halakhak ng isang hayop na pilit ginagaya ang tawa ng babae. Hehehehe, huminto ako sa gulat pero agad kong pinaandar ulit ang motor. Mabilis. Wala na akong pakialam kung madulas ang daan. Ang gusto ko lang ay makaalis doon. Sa rearview mirror ko, minsan ay may nakikita akong aninong sumusunod. Minsan wala. Pero bawat paglingon ko, may kakaibang lamig na sumasampa sa batok ko, na parabang may malamig na kamay na gustong hawakan ang leg ko. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakbay, narating ko rin ang unang bahay sa baryo. Isa itong lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, may bahagyang ilaw sa bintana. Tumigil ako sa harapan nito, umaasang may tao para makapagtanong o makasilong kahit sandali. Pagkatok ko, binuksan ng isang matandang babae ang pinto. Nanginginig ako sa ulan at takot. Pasensya na po, ako po si Gerald, taga-deliver po ako. Pwede po bang makisilong saglit? Tahimik lang siya. Tinitigan ako ng matalim. Matanda na siya, halos puti na ang buhok, at may malalalim na kulubot sa mukha. Pumasok ka, Anya. Pero isara mo agad ang pinto. Sumunod ako. Sa loob, may amoy ng insenso at halamang gamot. May altar sa gilid ng bahay, at may lumang larawan ng mga ninuno. Ikaw ang rider, tanong niya. Tumango ako. Opo. Pero may gusto po sana akong itanong, yung babaeng umangkas sa'yo, sabay tanong niya. Napako ako sa kinatatayuan. Hindi ko pa sinasabi, pero alam na niya. Wala kang kasamang babae pagdating mo rito, patuloy niya. Ikaw lang ang nakita namin. Nakaupo ka sa tapat ng bahay ko, tulala. Basa ka sa ulan. Ilang oras ka roon, hindi gumagalaw. Pero may babaeng umangkas sakin. Nakaputi po siya, humihingi ng sakay, umiling ang matanda. Matagal na siyang nawawala. At kada may bagong dumarating sa baryo, siya ang una nilang nakikita. Nanlamig ako sa narinig. Hindi ko alam kung bangungot ba ito o totoong buhay. Pakiramdam ko'y gising ako, pero parang panaginip ang lahat. Habang nagpapahinga ako sa isang lumang banig na inihanda ng matanda, napapikit ako't hindi na malayang nakatulog. Sa panaginip ko, nandoon ako sa parehong kalsada. Ulan pa rin. Madilim. Pero ngayon, kita ko na siya. Ang babae. Nakaputi. Nakahubad ang paa. Wala siyang mukha, itim lang, parang usok.
Pero nang lumapit siya sa akin, unti-unting lumitaw ang mga mata, mapuputi, walang itim. Lumitaw ang bibig, nakangiti pero may mga pangil. Mahaba ang dila, kulay itim na parang ahas. Sakin ka na, bigla akong napabalikwas ng gising. Nasa loob pa rin ako ng bahay ng matanda. Pero pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Bangungot lang yon, Anya. Pero kailangan mong makinig. Kung gusto mong mabuhay, dapat mong malaman ang kwento niya. Sino po siya? Tanong ko, nanginginig. Siya ang aswang na hindi pa matahimik. At ikaw ang bagong target niya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Madilim pa rin ang paligid kahit tila umaga na dahil sa makapal na ulap at ulap na bumabalot sa paligid ng baryo. Sa loob ng bahay ng matandang babae, naroroon pa rin ang amoy ng insenso at dahon ng sambong na parang patuloy na lumalaban sa presensya ng masama. Habang iniinom ko ang mainit na salabat na inihanda ng matanda, nagsimula siyang magkwento. Noong araw, Anya, may isang dalaga dito sa baryo. Si Miling ang pangalan. Maganda, mabait at anak ng manggagamot. Mahal siya ng lahat pero lalo siyang pinag-agawan ng mga lalaki rito. Isang gabi, nawala siya. Hindi na siya muling nakita. Ang sabi nila, niligawan daw siya ng isang lalaking may lihim na pagkainggit sa kanyang ama. Hindi siya pinansin ng dalaga, kaya't nagalit ang lalaki. Ginawa niya ang bawal. Isinakrispisyo niya si Mailing sa ilalim ng punong balete. Mula noon, may babaeng nagpapakita sa mga estranghero. Humihingi ng sakay, nagpaparamdam sa mga bisita, at kapag sinama mo siya, kinukuha niya ang katawan mo. Habang nakikinig ako, parang nanlalamig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala, pero ang naranasan ko kagabi, hindi iyon gawa-gawa lang. Matapos ang kwentuhan, nagpaalam ako sa matanda para ituloy ang paghahatid ng mga supplies sa barangay hall. Bitbit ang isang malaking kahon ng mga gamot, binagtas ko ang makipot na daan patungo sa itaas na bahagi ng baryo. Tahimik ang lugar. Walang bata, walang manok, walang kaluskos. Lahat ng bahay ay nakasara ang bintana, ang ilan ay may nakasabit na bawang, asin, at pulang tela sa pintuan. Pagdating ko sa barangay hall, sinalubong ako ng isang lalaki, si Kapitan Remo. Ikaw ba si Gerald? Yung taga-deliver, tanong niya. Opo, sagot ko. Dinala ko po yung mga medisina. Pero may nangyari po kagabi. Nag-iba ang mukha ni Kapitan. Halatang may alam siya. Pinatuloy niya ako sa loob kung saan naroon din ang ilang matatandang lalaki. Sa mesa ay may lumang aklat, makapal, maalikabok, at may mga pahina ng sinaunang sulat. Marami nang nangyaring tulad sa'yo, ani Kapitan. May isang taon na, isang engineer ang umakyat dito. Sinundo niya yung babae. Pagkababa niya, baliw na siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, sumama siya ayaw na niyang bumaba. Inilabas ng isang matanda ang larawan ni Miling. Luma na ang litrato, sepia ang kulay. Isang babaeng may maamong mukha, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting bestida. Kinilabutan ako. Siya ang babaeng umangkas sa akin kagabi. Bumalik ako sa motorsiklo at saglit na naglakad-lakad sa paligid ng baryo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin patungo sa kabilang bahagi ng kabubatan. Napadpad ako sa isang maliit na daan na tila bihirang madaanan ng tao. Masukal at may mga tuyong dahon na nakatabon sa lupa. Pagdating ko sa dulo ng daan, tumambad sa akin ang isang matandang kubo. Lumang-luma ito, parang may isang siglo na ang tanda. Nakasara ang pinto, ngunit may bakas ng mga yapak na basa sa may harapan. Tinulak ko ang pinto. Bukas. Sa loob ay may alikabok, mga sirang upuan, at isang antigong salamin sa dingding. Sa gitna ng sahig ay may isang lumang bowl. Hinila ko ito at binuksan. Mga lumang damit ng babae. Puting bestida. May bahid ng dugo sa bandang laylayan. Sa ilalim ng mga damit ay may sulat, luma na, halos hindi na mabasa. Binasa ko ito, hindi ko na kaya. Ayokong mapasa kanya ang katawan ko. Ngunit kung masama ang puso mo, maaakit ka niya. Kung ikaw ay dalisay, ikaw ang gusto niyang sakupin. Dahil sa'yo, makakabalik siya. Nabitiwan ko ang sulat. Napalingon ako sa salamin. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ko. Nakasuot ng parehong bestida pero madugo ang mukha. Ang mga mata niya ay maputi, walang itim. Nakatitig siya sa akin. At ang bibig niya nakangiti ng malalim.
Isang ngiting may kasamang pagnanasa, hindi sa pagmamahal kundi sa katawan ko. Bigla niyang binuka ang bibig niya. Sayo na ako. Nagising ako sa pagkakahandusay sa labas ng kubo. Hindi ko alam kung gaano ako nawalan ng ulirat. Nasa gilid ko ang motorsiklo at may sugat ako sa braso na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Pinilit kong bumalik sa barangay hall. Doon, sinalubong ako ulit ni Kapitan. Nakita mo siya, di ba? Tanong niya. Opo, sagot ko, nanginginig. Totoo siya. Buhay siya. O multo? Hindi ko alam. Hindi siya multo. Hindi rin siya ganap na tao. Isa siyang nilalang na may laman pero wala ng kaluluwa. At sa bawat taong pinapasok niya, mas lalo siyang lumalakas. Napahawak ako sa lig ko. Parang may naiwan siyang marka, maliit, bilog, itim. Parang paso. Parang marka ng pagmamayari. Kinagabihan, pinatuloy ulit ako ng matandang babae sa bahay niya. May mga inihanda siyang halamang gamot at krusipisyo. Sinabihan niya akong huwag matulog. Ngunit dahil sa pagod, hindi ko na kinaya. Sa panaginip ko, muli siyang bumalik. Ngunit ngayon, hindi na siya humihingi ng sakay. Ikaw ang bahay ko ngayon, sabi niya. At hindi mo na ako matatakasan. Kinabukasan, pagdilat ng aking mga mata, dama ko pa rin ang bigat sa katawan ko, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may nakadikit sa akin, may humihigop ng lakas ko. Nakaupo sa gilid ko ang matanda. Tahimik siya, hawak ang isang palaspas at mangkok ng tubig na may lumulutang na dahon ng lagundi. Hindi ka dapat natulog, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Pero tapos na, nandyan na siya sa paligid mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko, habol pa ang hininga. Naposes na po ba ako? Umiling ang matanda. Hindi pa. Pero kung hindi ka lalaban, tuluyan kanyang masasakop. Sa bawat tulog mo, pumapasok siya. Sa bawat pagdampi ng hangin sa batok mo, sinusubukan niyang kunin ang laman mo. Nanindig ang balahibo ko. Tinignan ko ang aking braso, at naroon pa rin ang itim na marka, parang paso, pabilog, nangingitim. Dahan-dahan ko yung hinaplos. Mainit. At parang kumikirot sa loob. Kailangan mo siyang labanan sa mundo ng panaginip, dagdag ng matanda. Dahil doon siya tunay na makapangyarihan. At doon ka rin niya gustong hilahin para makalaya. Lumabas ako ng bahay para magpahangin. Sa kabila ng kagubatan ay tanaw ang manipis na linya ng ilog. Tahimik ang baryo. Wala pa ring tao sa lansangan. Maging ang mga hayop ay tila natatakot lumabas. Sa isip ko'y iniisip ko pa rin ang lahat ng nangyayari. Isang delivery lang ang sadya ko. Simpleng trabaho lang. Pero ngayon, pakiramdam ko'y ako na mismo ang target ng isang nilalang na hindi ko maintindihan, babae man siya noon o demonyo na ngayon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. May signal, saglit lang. At isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang number, Gerald, huwag kang matulog ulit. Hinihintay ka lang niya. Labanan mo. Napatitig ako sa screen. Walang pangalan. Walang kasunod. Paglingon ko, may batang lalaki sa dulo ng kalye. Nakatayo lang. Nakatitig sa akin. Manong dinalaw ka na niya, no? Tanong ng bata. Anong alam mo tungkol sa kanya? Dati kasi kuya ko, ganyan din may babaeng tumabi sa kanya sa tricycle. Hindi niya pinansin nung una. Pero ilang araw na wala siya. Umiiyak lang kami. At ngayon? Yung katawan niya bumalik. Pero hindi na siya yon. Tahimik. Nakatitig lang sa kawalan. Paggabi, tumatawa siya mag-isa. Sabi ni Lola, di na namin siya kasama. Kundi siya na raw yon. Bumalik ako sa bahay ng matanda. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko'y unti-unti akong hinihigop ng dilim. Iba na ang pakiramdam ng katawan ko. Mabigat ang ulo ko. Parang ako'y lumulutang sa pagitan ng realidad at panaginip. Kailangan mong maghanda, sabi ng matanda. Mamayang gabi, ipapasok kita sa isang ritual. Sa ritual, ikaw ay matutulog. Pero may taglay kang panlaban. Laban sa kanya. Anong klaseng ritual po yon? Ito ay dasal ng panlaban sa mga aswang sa mundo ng panaginip. Pinasalin-salin sa mga albularyo. Hindi lahat gumagana pero sa'yo, maaari. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na supot na may lamang pinatuyong halamang gamot, kapirasong papel na may dasal, at isang pulseras na may batong pula.
Ito ang bitbitin mo habang natutulog. At kahit anong mangyari, huwag kang makikipagkasundo sa kanya. Pagdating ng gabi, inilatag ng matanda ang banig sa gitna ng bahay. Pinatay ang ilaw. Tanging liwanag ng kandila ang sumisinag. Pinapwesto ako sa gitna ng bilog na guhit sa sahig, may mga dahon, asin, at abo. Humiga ako. Isinuksok sa aking palad ang halamang gamot at isinabit ang pulsera sa kamay ko. Isinimulang bigkasin ng matanda ang dasal. Unti-unti, pumikit ako at ang mundo ay biglang humina hanggang sa ako'y makatulog. Sa panaginip, nasa kagubatan ako. Madilim. Maulap. Ang mga puno ay wala sa natural na anyo, parang umiikot, parang gumagalaw. May mga mata sa pagitan ng mga sanga. Isang ilaw ang nakita ko sa di kalayuan. Isang babae. Nakaputi. Lumulutang. Nakatayo sa ilalim ng punong balete. Gerald, Anya. Ikaw ang pinili ko. Lumapit siya. Mahaba ang buhok. Maganda ang anyo pero malamig ang tingin. Parang hinuhubaran ang kaluluwa ko. Sumama ka na. Hindi mo na kailangang bumalik. Dito, walang sakit. Dito, may kapayapaan. Ako ang kalayaan mo. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Ako si Myling. Ngunit hindi na ako ganap na tao. Matagal na akong nakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangan ko ng katawan para makatawid. Ikaw ang daan ko. Hindi kita papayagan, sagot ko, pinipilit tumatag ang boses. Lumapit siya, mabilis. Napakapit ako sa pulseras. Agad siyang napaurong, napasigaw. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. Biglang dumilim ang paligid. Nakapaligid na ang iba pang mga anino, lumulutang, umiiyak, nakaputi. Mga nawawalang kaluluwa, siguro. Mga hindi na bumalik. Tumakbo ako. Tinig ng matanda ang naririnig ko, isara mo ang isip mo. Isara mo ang pinto ng katawan mo. At doon, bigla akong bumalik sa sarili ko. Nagising ako, nasa loob pa rin ako ng bilog. Nanginginig. Basa sa pawis. Ngunit buhay. At siya, wala sa loob ng katawan ko. Isa pa lang yon, sabi ng matanda. Pero babalik siya. Dahil alam niyang hindi ka basta-basta. Pagkalipas ng ritual na yon, tila ba nag-iba ang tingin ko sa mundo. Ang paligid ng baryo ay mas naging tahimik, mas malamig, at mas madilim, parang may nakaabang sa bawat sulok, naghihintay lang ng maling galaw ko. Pinilit kong bumangon kinabukasan. Kahit nanginginig pa rin ang katawan ko at ang isipan ko ay parang nabugbog, pinilit kong magbalik sa normal. Kailangan kong matapos ang dahilan kung bakit ako narito, ang pagde-deliver ng mga supply. Kailangan kong makaalis sa baryong ito. Pero bago ako makaalis, may isa pa akong dapat gawin. Kailangan kong hanapin ulit ang motor ko. Huli ko itong nakita noong araw na dinala ako ng babae sa misteryosong bahay at nawalan ako ng ulirat. Hindi ko na natandaan kung saan ko naiwan. Bitbit ang isang sulo at tinapay na ibinigay ng matanda bilang proteksyon, nilakbay ko ang bahagi ng kagubatan patungong silangan, ang direksyong una kong tinahak. Tila ba tinatawag ako ng daan na yon at may tinatago pa sa akin. Sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat, may narinig akong kaluskos. Huminto ako. Umihip ang malamig na hangin at kasabay nito ay ang paglangit-ngit ng mga tuyong sanga sa itaas. Isang uwak ang biglang lumipad mula sa puno. Kasunod noon, nakita ko sa di kalayuan ang motor ko. Nakatumba ito sa tabi ng punong may malalalim na kalmot. Hindi ito ordinaryong gasgas. Ang mga hiwa sa katawan ng motor ay parang likha ng matatalas na kuko, mahahaba, paulit-ulit, at may bahid pa ng tuyong dugo. Lumapit ako at sinipat ang makina. Nabuhay pa ito pero nanghihina na. Pinilit kong itayo at habang ginagawa ko yon, may narinig akong bulong. Bakit ka pa bumalik? Akala ko akin ka na. Nilingon ko ang paligid. Wala akong makita. Pero dama ko na hindi ako nag-iisa. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Humigpit ang hawak ko sa manibela ng motor. Isinuot ko ang pulseras na ibinigay ng matanda at idinikit sa dibdib ko ang supot ng halamang gamot. Ipinikit ko ang mga mata at mahigpit na nagdasal. Ilang segundo lang, parang may bumitaw sa likuran ko. Isang bigla ang paghupa ng presensya. Muling umandar ang motor at mabilis akong umalis sa lugar na yon. Pagbalik ko sa baryo, dumiretso ako sa barangay hall.
Nandoon si Kapitan Remo at ang ilang matatanda ng baryo. Nakita ko ulit ang motor ko, sabi ko agad. At may mga bakas ng kalmot. Parang sinadya. At may dugo. Nagtinginan ang mga matatanda. Hindi lang siya basta nagpapakita, wika ng pinakamatandang lalaki roon. Sinusubukan niyang sirain ang daan pauwi. Para hindi ka na makalabas. Pero bakit ako? Ano bang meron sa akin? Marami ng dayo ang dinala rito, dagdag ni Kapitan. Pero hindi lahat pinupuntirya niya. Ang mga pinipili niya ay yung mga may mabuting intensyon. Ang katawan ng tao ay kailangan niyang tahanan, pero hindi basta-basta siya makakapasok. Kailangan niya ng bukas na puso. Bukas na puso. Yung madaling kaawaan siya. Yung handang tumulong. Yung kagaya mo, isang taong nakita siyang nangangailangan at pinasakay. Habang lumalalim ang gabi, minabuti kong silipin ang iba pang bahagi ng baryo. Gamit ang motor, tinahak ko ang daan patungo sa dulo ng Sitio Buntalon, isang lugar kung saan raw huling nakita si Miling, ayon sa mga kwento ng matatanda. Sa dulo ng daan ay isang sirang tulay. Sa ibaba nito ay ilog na halos tuyo na. Doon, may isang maliit na altar, may mga bulaklak na tuyo, kandilang natunaw, at isang litrato ni Miling. Lumuhod ako sa harap ng altar. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humahatak sa akin upang makipag-usap. Kung may kaluluwa ka pa, Miling, hindi kita kalaban. Pero kung ikaw ay naging isang nilalang ng dilim, patawarin mo na ang sarili mo. Huwag mo na kaming idamay. Tumayo ako, at sa harap ko, nakita kong biglang kumislap ang tubig sa ilog, hindi ito ulan, kundi parang luha. Bigla, isang malamig na hangin ang umikot sa paligid ko. At sa kabilang bahagi ng tulay, nakita ko siya muli. Siya. Hindi na siya maamo. Ang puting bestida niya ay may bahid na ng putik at dugo. Ang buhok niya ay magulo, at ang mga mata niya ay wala ng emosyon. Nakatingin lang siya sa akin. Uwi ka na, anya, dahan-dahan ang lakad niya. Hindi ko ito laban. Gusto ko lang makabalik sa pamilya ko. Hindi ka na makakabalik. Hinubad ko ang pulseras at tinutok sa kanya. Bigla siyang napaatras. Nag-iba ang anyo niya, mula sa pagiging magandang babae ay naging tila hayop na humahalinghing. Ang dila niya ay mahaba, ang mga kuko ay matatalim. Muli kong isinabit ang pulseras sa kamay ko at tumalikod. Tumakbo ako palayo. Hindi ko na tiningnan kung sinusundan niya ako. Pagbalik ko sa baryo, humahangos ako. Tinawag ko ang matanda. Nakita ko siya. Nagpakita siya ulit. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko siya may iwasan. Hindi mo siya kailangang iwasan, sagot ng matanda. Kailangan mo siyang harapin. At para tuluyang maputol ang koneksyon nyo, kailangan mong balikan ang lugar kung saan siya isinakripisyo, sa ilalim ng punong balete. Doon ka magtatapos. Pagkatapos ng engkwentro sa lumang tulay at altar, bumalik ako sa bahay ng matanda na halos hinihika na sa pagod ang katawan. Ngunit ang isipan ko'y gising na gising. Nararamdaman ko, hindi na ito basta simpleng kwento ng multo o aswang. Isa itong panibagong realidad na ayaw akong pakawalan. Pagkarating ko, nakahanda na ang isang mesa. Nandoon si Kapitan Remo, ang matandang babae, at dalawang albularyong taga-baryo. Sa gitna ng mesa ay isang lumang aklat, makapal, kulay itim, at may balot ng tela na tila pinaglumaan na ng daang taon. Gerald, sabi ng matanda. Ito ang aklat ng mga nilalang na hindi na tao. Mga kwento ng baryo, isinulat at isinumpa ng mga tagapag-ingat bago pa tayo ipanganak. Dahan-dahan nilang binuksan ang aklat. Sa bawat pahinay may mga larawan ng mga nilalang, tikbalang, kapre, manananggal, at isang babaeng nakaputi, lumulutang, may mahabang dila, at mapuputing mata. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, Miling. Alagad ng paghihiganti. Isinumpa sa ilalim ng baleteng buhay. Lumulutang sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Buhay, pero patay. Patay, pero nangangailangan ng buhay. Napalunok ako. Hindi ko na kailangan ng kumpirmasyon, siya nga ito. Ayon sa aklat, paliwanag ng isa sa mga albularyo, ang tanging paraan upang maputol ang kapangyarihan niya ay harapin siya sa mismong lugar kung saan siya isinakripisyo. Sa punong balete. Pero hindi sapat na puntahan mo lang iyon. Anong kailangan kong gawin, tanong ko. Kailangan mong dalhin ang kanyang larawan, ang kanyang kasuotan, at ang bagay na minahal niya noong siya'y nabubuhay. Doon mo kailangang tapusin ang koneksyon.
At ikaw mismo ang kailangang magdasal. Lumipas ang hapon sa paghahanap ng mga bagay na yon. Una, ang larawan ni Miling nandoon pa rin sa lumang altar malapit sa tulay. Isinilid ko ito sa loob ng isang kahoy na frame na may ukit ng krus. Ikalawa, ang kasuotan, ang puting bestida na nakita ko sa lumang bowl sa gubat. Bagamat may bahid pa ng tuyong dugo, dinampot ko ito at isinilid sa isang sako. At panghuli, ang bagay na pinakamahal niya, isang antigong suklay na gawa sa kahoy na naroon rin sa loob ng bowl. Ayon sa mga kwento, hindi raw ito humiwalay kay Miling kahit kailan. Hinabi raw ito ng kanyang ina bago ito pumanaw. Nang makumpleto ko ang 3 gamit, bumalik ako sa matanda. Handa na ako, sabi ko. Gagawin ko ito. Matatapos na ang lahat. Bago umalis, binigyan nila ako ng 3 bagay, itim na kandila, sinisindihan lamang sa simula ng ritual. Bawang at asin, ipapalibot ko sa paligid ng balete bilang proteksyon. Anting-anting, isang piraso ng bato na may ukit ng araw at buwan, isasabit sa leg. Paglapit ko sa punong balete, ramdam ko agad ang bigat ng enerhiya ng lugar. Matagal na itong hindi pinupuntahan. Luma na ang paligid at ang mga ugat nito'y parang ahas na gumagapang sa lupa. Ipinuwesto ko ang bawang at asin sa paligid ng puno. Pinatungan ko ng itim na kandila ang larawan ni Miling. Isinabit ko sa isa sa mga ugat ang bestida at inilagay sa gitna ang suklay. Nagsindi ako ng kandila. Miling, bulong ko, hindi kita kalaban. Pero hindi ako yung tahanan. Kung kailangan mong matahimik, gawin natin ito ngayon. Biglang umihip ang hangin. Lumingon ako. Doon siya. Hindi na siya lumulutang. Nakalakad siya sa lupa, tila mas malakas. Ang mga mata niya ay blangko, ngunit may luha sa gilid. Ang bibig niya ay nakatikom, ngunit nanginginig. Bakit mo ako tinatawag? Tanong niya. Para tapusin ito. Hindi mo na ako maaaring sundan. Hindi ikaw ang dapat manatili sa katawan ng iba. Gusto ko lang makabalik. Gusto ko lang mahalin muli. Napapikit ako. Hindi ako makagalaw. May parte sa akin na naawa sa kanya. Pero alam ko, hindi na siya si Miling. Isa na siyang nilalang na dinapuan ng kadiliman. Hindi ito ang paraang dapat mong piliin, sabi ko. Inilabas ko ang larawan, ang damit at ang suklay. Pinagtagpo ko ang mga yon sa gitna. Lumuhod ako at nagsimulang magdasal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung ang kaluluwang ito ay nawawala, ilapit mo siya sa liwanag. Kung siya'y ginapos ng galit, palayain mo siya. Kung ako'y kinalaban niya, bigyan mo siya ng kapatawaran. At putulin mo ang tali sa pagitan namin. Sumigaw si Miling. Isang matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tumigil ang mga ibon. Naputol ang kandila. Umuga ang mga ugat ng balete. Ang katawan niya ay nagsimulang umusok. Ang suklay ay nagliyab. At ang bestida ay parang ginutay-gutay ng hangin. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko siyang tumitig sa akin, ng tunay na mata, ng mata ng isang taong minsang naging tao. Salamat, Anya. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala, parang isinama ng hangin. Kasabay nito, ang apoy ng kandila ay muling bumalik sa kaunting ningas, bago tuluyang namatay. Tumayo ako, nanginginig. Pakiramdam ko'y may naalis na bigat sa dibdib ko. Napaupo ako sa ugat ng balete at tahimik na umiyak, hindi dahil sa takot, kundi sa awa at pagkalungkot sa isang nilalang na hindi na makakabalik. Matapos ang ritual sa ilalim ng punong balete, akala ko'y tapos na ang lahat. Habang binabaybay ko ang daan pauwi mula sa kagubatan, magaan na ang pakiramdam ko. Tahimik ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay hindi na tila naninilip. Ang bigat sa dibdib ko ay nawala na rin. Ngunit pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ng kakaibang tanawin. Ang buong baryo tahimik, masyadong tahimik. Walang kahit isang tao sa kalye. Ang mga bintana ng mga bahay ay sarado at nakatali ng pulang panyo, bawang, at krus. Ang mga albularyo, kapitan, at maging ang matandang babae, wala. Napalunok ako. Sa gitna ng baryo, sa harap mismo ng barangay hall, may nakasulat sa lupa gamit ang abo, hindi siya nag-iisa. Agad akong pumasok sa barangay hall. Sa loob, nakakalat ang mga dahon ng lagundi, nabasag ang mga garapon ng asin, at ang lumang aklat nawawala. Biglang may malamig na hangin ang dumaan sa likuran ko. Paglingon ko, may bata sa gilid ng pinto. Siya yung batang una kong nakausap ilang araw ang nakaraan.
Manong, mahina ang boses niya, bumalik siya. Si Miling, tanong ko, halatang kabado. Umiling ang bata. Hindi. Yung nilalang sa likod niya. Yung mas malaki. Yung pinanggalingan ng lahat. Sa gitna ng kagubatan, may bahagi raw na itinuturing na hating dilim, lugar kung saan hindi sumisikat ang araw kahit tanghali. Isang sagradong bahagi ng gubat na kahit ang matatanda sa baryo ay hindi pinupuntahan. Ayon sa bata, doon umano nakatali ang ina ng mga nilalang, at doon daw nagmula ang kapangyarihang bumalot kay Miling. Miling ay naging daluyan lamang. Pero ang tunay na pinagmulan ay mas matanda, mas mapanganib. Hindi sapat na napalayas mo si Miling, wika ng matanda na biglang lumitaw mula sa anino sa gilid ng pinto. Kailangan mong putulin ang pinagmumulan. Papaano ko malalaman kung totoo to? Tanong ko, nanginginig. Naramdaman mo, hindi ba? Sagot niya. Akala mo'y tapos na. Pero mas malalim ang ugat ng dilim sa baryong ito kaysa sa inakala natin. Hindi ikaw ang una at kung hindi mo tatapusin, hindi ikaw ang huli. Ilang saglit pa, isa-isang nagsidatingan ang mga taga-baryo. Tahimik silang lahat. Wala ni isa mang nagsalita. Lahat sila ay parang may hinihintay o kinatatakutan. At sa gitna nila, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi ko pa siya nakikita noon. Ang mata niya ay mapupula. Ang balat niya ay kulubot pero kakaiba, parang tuyong balat ng ahas. Nakaitim siya at may hawak na baston na yari sa sangang balete. Gerald, tinig niya ay basag. Alam kong nararamdaman mo na rin. Ang koneksyon mo sa kanya, bagamat naputol mo, may naiwan. Sino kayo? Tanong ko. Ako ang tagabantay. Hindi ng baryo kundi ng hating dilim. At ikaw ang inihula nilang magiging huling sakripisyo. Pero may pagkakataon kang baguhin ang tadhana. Gabi. Huling gabi ko sa baryo. Inihanda nila ang lahat para sa paglalakbay ko sa hating dilim. Ayon sa tagabantay, ako lang ang pwedeng pumasok sa sagradong lugar na yon, dala ang markang iniwan ni Miling sa braso ko. Ito raw ang susi. Binigyan nila ako ng isang kahon, loob ay ang natitirang pahina ng nawawalang aklat, nakabalot sa telang pula. Ito raw ang orasyon na maaaring magsara sa puwang ng nilalang. Bago ako umalis, kinausap ako ng matandang babae. Gerald, kung sakaling hindi ka na bumalik, dadalhin namin ang pangalan mo. Hindi ka namin kakalimutan. Napatingin ako sa bituin. Tahimik ang langit. Pero sa ilalim ng katahimikan, alam kong may unos na paparating. Sa gitna ng gubat. Bitbit ang lampara, pulseras, at orasyon, nilakad ko ang daang tinuro ng tagabantay. Ilang oras din bago ko narating ang pinakagitna ng hating dilim. At pagkarating ko roon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang malaking hukay, hugis bilog, 6 na metro ang lawak, at sa gitna nito ay isang nilalang, nakatali sa mga ugat ng puno, malaki ang katawan, parang babae, ngunit ang balat ay itim na parang nasunog, at may 4 na mata. Nakapikit ito, pero buhay. Humihinga. Nang mapalapit ako, biglang bumukas ang mga mata niya. Kasabay noon, nagsimula siyang magsalita, hindi gamit ang bibig, kundi sa loob ng isipan ko. Ikaw ang bitbit niya. Ikaw ang huling kandado. Salamat sa paglapit. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang anino ng Miling, pero hindi na kagaya ng dati. Ngayon, isa na siyang alipin ng mas malaking dilim. Nagsimula akong magdasal. Binuklat ko ang pahina ng orasyon, at sa bawat bigkas ng salita, lumiliwanag ang paligid. Nanginig ang lupa. Sumisigaw ang mga anino. At ang nilalang sa gitna ng hukay, nagsimulang mag-alboroto. Hindi mo kami mapipigil, sigaw niya habang unti-unting nalulusaw sa liwanag. Nagpatuloy ako. Higit sa takot, pinairal ko ang paniniwala. Ang liwanag ay unti-unting tinakpan ng itim na usok. Ramdam kong may puwersang gustong pumasok sa katawan ko. Nanginginig ang braso ko at ang marka nagsisimula ulit mangitim. Pinilit kong tapusin ang dasal. Sa huling bigkas ng huling linya ng orasyon, isang malakas na pagputok ng liwanag ang sumabog mula sa papel. Boom! Nabulag ako sa lakas ng liwanag. Sumigaw ang lahat ng anino. Tumigil ang hangin. Pagdilat ko ng mata. Wala na sila. Wala na ang nilalang. Tahimik ang paligid. At ako, mag-isa sa gitna ng hating dilim, pero ngayon, maliwanag na.